Nay, aalis na po ko. Kailangan ko na pong pumasok eh. May dadaan pa kasi ako sa palengke. Sige anak, mag-ingat ka ha. Paano pala yung bayarin mo sa school? Nakiusap ka muna sa teacher mo kasi wala pa akong pambayad. Ko na po bahala, Nay. Maria, tara na! Bilisan mo! Bilis! Hey girl! Ano na naman yung bitbit mo? What's the menu for the day? Sa loob ng classroom na lang. Andiyan na ba si ma'am? Wala pa, halika na nga at kaya pa kami nagugutom. Tulungan na kita dyan. Wait lang, saglit lang. Uy, hindi pa kami nag-almusal. So yung order ko na nilatikan. Pare, ako yung putot, stiko. Buti na lang may walking star tayo dito sa room. Naku, pag nalaman ni ma'am na may nagtitinda habang nagkaklase tayo, lagot ka, Mariang Latik. Mariang Latik! Salamat, tol. Sa atin-atin lang to ha. Pangdagdag din kasi to sa baon ko. Kailangan ko kasi magtiyaga sa ganito. Kaysa naman hindi na ako makapasok dahil wala kaming panggusto sa pag-aaral. Ito na yung sayo. Ito. Sukli ko. Mamaya, saglit lang. Sayo. Ito na yung order mo. Sukli ko ha. Oh, yung akin na. Ay, saglit lang. Ito oh. Akin rin. Wait lang. Uy, inad mo ba ako sa Facebook? Try mo kaya gumawa ng account mo para magka-chat tayo. Mas maganda mag-Dota. Online games na lang tayo mamaya. Amukon. Skip tayo lang ang daman. Di naman nila malalaman kung walang magsusumbong eh. Maria? Rogelio? Okay, that's all for today. Raul? Cedric? At Ana? Please remain. Kailangan nating mag-usap. Class, dismiss. Ano yun, ma'am? Ano po ba pag-uusapan natin, ma'am? Tungkol po ba sa exam? Exactly! I was so disappointed at the result of your exams. Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi nyo ba naiintindihan ng mga aralin? Dapat mag-aral kayong mabuti. Sa klase, kayo ang mapalad na magkaroon ng pagkakataon upang maibigay ng inyong mga magulang ang inyong mga pangangailangan sa pag-aaral. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Hello, mga ading. Oh, ba't kayo malungkot? Saglit lang ah. Pupunta lang ako sa bahay. Nanang, hanggang angkit kayo manon. Subukan mong humiram ng pera, pambili ng gamot. Mukhang hindi ko na ito makakaya. Pag hindi ito maagapan, baka tuluyan na akong ma-hospital. Hanggat maaari, iniiwasan kong ma-confine. Jetta! Wala nga tayong pera. Anong magagawa natin? Tiisin mo muna yan. Huhupatin yan. Hala! Paano mapipigil ito? Ligamot, walang pambili. Pati pagkain. Ano pa naman? Wala ka na bang magagawa? Paano ang mga anak natin? Hindi mo sila mapag-aral ng maayos.
sa mga tinda mo? Pabili nga ng chichiri ang tinda mo. Baka sakaling mapangiti ka. Oo nga, pati ako, pabili. Buti na lang may kantin sa bag ni Maria. Ay, sipag mo naman, friend. Masyado mo na ata siniseryoso ang mapagsubok mo sa buhay. Wala lang. Naisip ko lang. Bakit kung sino may pagkakataong mag-aral ng maayos? Sila naman yung hindi seryoso sa pag-aaral. Yung gustong-gustong mag-aral, madalas, kapos naman. Kasta nga talaga. Basta ang malaga, huwag susuko. Kung may pagkakataong mag-aral, sunggaban. Meron rin namang mga scholarship programs na offered ngayon. Meron rin namang mga food chains na pwedeng applyan habang nag-aaral. Kaya yan, friend. Basta magtiyaga ka lang at huwag susuko. Kaya nga, sabi nila, hindi mo kasalanan ang maging mahirap. Pero, kasalanan ang mamatay kang mahirap. Ang dasal ko lang, sana makita ng mga kapatid ko ang dinaranas namin ngayon. Tumatak sana sa isip nila kapulutan ng aral. Tingnan mo yung si Hana. Ang nanay niya nasa Singapore. Nagpapakahirap sa pagtatrabaho. Samantalang siya naman, nagpapabaya sa pag-aaral. Kachat pa kung sino-sino. Si Cedric at Raul naman, nahilig sa pagtoma. Madalas umiinom ng alak ang inaatupag. Pati paninigarilyo kinaril na nila. Hay, kaawa-awang kanilang mga magulang. Pagtsatsagaan ko na lang muna tong paninda ko ng pagkain ng palihim. Sayang din kasi, pangdagdag din gastos sa mga school projects. Sige, tara na nga. Oh, Martin, di. Mariwana ka muna, oh. Marian Latek! Maria, halika. Yes, ma'am. Oh, Maria, kumusta ka na? Balita ko, naghahanap ka ng tutulong sa'yo sa pag-aaral. May teacher dito na naghahanap ng makakasama sa bahay. Sige, ma'am. Gusto ko yan. Alam ko naman kung hindi ko mapapatapos ng mga magulang ko dahil wala silang hanap buhay. Sige, sa guidance office, pumunta ka doon at i-refer ka nila sa naghahanap na teacher. Sige, ma'am. Nay, nakahanap po ako ng sponsor ko sa pag-aaral. Hindi ko muna kayo makakasama sa bahay. Sa kanila muna kasi ako titira eh. Magtatrabaho po ako bilang kasambahay sa bahay nila, kapalit ang libreng pag-aaral. Anak, mag-ingat ka. Alagaan mo ang iyong sarili. Pasensya ka na. Talagang wala kaming magagawa para tustusan ang pangkolehiyo mo. Bakit ka nagpupumilit na mag-aaral? Wala nga tayong pangtustus. Di ka ba nahihiya? Nahihingi ng tulong sa mga ibang tao? Hindi ka ba magpapasalamat at nakahanap ng paraan ng anak mo? Dapat ikaw ang gumagawa niyan dahil ikaw ang may obligasyon nito. Aalis na po ako ha. Tay, Nay, lagi niyo pong iingatan ang sarili niyo. Huwag niyo pong papabayaan. Maria, gumising ka na. Masanay ka nang gumising ng 3:30 ng umaga. Hala, bumangon ka na dyan. Maghilamos at umpisa mo na maglaba. Sige po, ma'am.
ko lang, hindi ka ba napapagod sa routine mo sa araw-araw? Masyado ka nang abala sa buhay eh. Hay nako, kahit pagod na, kailangan pa rin kumayod. Hindi ako dapat magsayang ng oras. Hindi bali na maghirap sa pagpupursige sa pag-aaral. Masasaan din at makakaraos din. Alam mo, hangang-hanga ako sa'yo kasi alam mo yon, ang tibay ng loob mong harapin ng lahat. Nirecommend kita para sa semester break program for students. Alam ko, kailangan mo ng racket para sa enrollment. Sige ma'am, gusto ko yan. Salamat po ha, napakabuti niyo po sa akin. Kasi mabait ka at saka masipag pa. Marami kang matututunan doon. Good luck sa'yo, ha? Maraming salamat po talaga ma'am. Oh, you deserve everything good. Oh, sige Maria, iwanan muna kita, ha? Mag-ayos ka na lang dyan muna. Sige ma'am. No to substance abuse. No to bullying. No to drugs. No to premarital sex. Naku, Maria, ang galing-galing mo namang mag-manage ng oras mo. Napagsasabay-sabay mo lahat ng mga activities mo. Time management lang po, ma'am. Inspirasyon ko din po kasi ang pamilya ko, kaya nakakaya ko po lahat. Congrats! Ang galing-galing mo, ang bilis ng panahon. Matatapos ka na sa kurso mo sa pagkaguro. Salamat po, ma'am. Masaya po ako dahil kahit papano, nagbunga po ang aking mga sakripisyo. Tiyak, matutuwa rin si Mrs. Cruz pag malaman niya na may special award ka sa recognition. Kaya nga po, natutuwa din po ako na kahit papaano, may maipapakita na po akong diploma sa mga pamilya ko. Kahit mahirap, nakaya ko po lahat. O, anong plano mo pagkatapos ng graduation? Mag-a-apply po ako agad ng trabaho para po makatulong po sa pag-aaral sa mga kapatid ko po. Yan, ipagpatuloy mo yan ha. Umuna akon. Sige po, ma'am. Maria, natutuwa ako sa balitang narinig ko. May medalya kang matatanggap sa graduation mo. Kailangan mong anyayahan ng iyong magulang para silang magsabit ng iyong medalya. Salamat po. Sana kayo rin po ay makadalo. Hindi ko po inaasa ng lahat ng mga ito. Now, may we call on the stage our dear Barangay Captain for his opening remarks. Sa ating mahal na Panohing Pandangal, Dr. Bill Divar, sa ating mga bisita na nasa presidential table, ang ating mga parents na narito po ngayon, sa ating mga graduates, sa ating 42nd commencement exercises, marami pong salamat. And now, let us have the presentation and awarding of medals and ribbons on honor and outstanding students for the 42nd commencement exercises. Makaraog Maria Tolete, cum laude. Congratulations. Sa araw ng aking pagtatapos, ay iniaalay ko ang aking diploma at lubos na pasasalamat sa mga taong nagsisilbing gabay at tanglaw ko sa dang aking tinahak. Salamat sa aking mga magulang, sapagkat sila ang pinaghuhugutan ko ng lakas upang ipagpatuloy ang aking munting pangarap ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila ng hirap, pawis at luha na aking naging puhunan sa aking pagsusumikap, ay lubos ang aking pasasalamat sa Panginoon sa pagbibigay ng mga taong aking nakilala sa aking daang tinahak. Sa aking mga guro, kay Mrs. Cruz, ang inyong kabaitan ay lubos ko pong pinasasalamatan. Sa aking kapwa mag-aaral, maging inspirasyon ninyo ang bawat sakripisyo sa pag-aaral. Ang pagiging mahirap
ay hindi hadlang sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Bagkus, magsilbi sana ang mga aral sa inyong nakukuha sa bawat paghihirap na ito. Gawin ninyo itong ningas o apoy ng inyong sulo na gagabay sa inyong tatahaking landas upang huwag mapariwara o masira ang buhay. Sabi nga nila sa wikang Ingles na aking ihiramin mula sa isang may akda, success of your journey largely depends on how well we know the way, for we have no control over the roads, water, or air we travel on. Kaya kapag may pagkakataong makapag-aral, pag-igihin ito sapagkat mahalaga ang oras at pagkakataon. Sa ating buhay, ito ang mga bagay na maaring hindi maibabalik. Kapayapaan, pag-asa, at katapatan, ito ang mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. Pag-ibig, paniniwala, at dasal, ang taong bagay sa buhay na hindi dapat mawala. At higit sa lahat, pagtsatsaga, sinisiridad, at dedikasyon ang bubuo sa ating pagkatao.